Ang tanda-tanda na, ang bigat pa. Ang daming kinain. Sayang ang pagkain. Dito na itapon. Ang bigat talaga. Huwag sana tayong makita ng iba. Baka tayo pagsismisan ng mga tao. Kasalanan ito ng matandang ito, wala na tayong makain sa bahay. Nagsasayang lang ng pagkain sa buhay. Inay, pakiunawa naman po ang hirap namin 7 taon ng gutom. Wala na talagang makain. Ako ang nagpalaki sa'yo ng mahirap. Pinag-ipunan ko ang buhay ko para mapakasal ka. Ikaw, ganito ka ba magpasalamat sa akin? Tigilan mo na ang drama, dito na itapon. Wala na sigurong tao, hintayin nating mamatay siya sa gutom. O kaya naman kainin ng mga lobo. Tapos balikan natin siya at ilibing. Sasabihin nating nahulog lang siya. Magkakasakit kayo sa ginagawa ninyo. Hahaha. Kalma. Aray. Puno itong bundok ng mga lobo at baboy ramo. Pagdating ng panahon, mawawala ka ng walang natitira kahit buto. Yan ang kama, HMP. Mat andang walang kwenta, sasampilin kita ng kama, susuntukin kita. Ito ang kama, susuntukin kita. Tara na. Alis na. Ano ba ang problema ng system na ito? Ipinapasok ng host ang kwento. Sa buhay na ito, ikaw ay isang matandang babae na pinaghirapan ang buhay, tapos itinapon ng sariling anak, namamatay sa gutom noong panahon ng tagutom. Ay, ang sakit naman. Aray, gutom na ako. May paraan pala. Kapag may system, may solusyon. Mga walang utang na loob na anak, gustong patayin ako sa gutom. Inay, nasaan ka na inay? Inay. Ang kapal naman ng mukha ng pamilya mo. 3 araw bago nila napansin na nawala ang nanay nila. Akala namin nagpunta sa kamag-anak. Nandito ako. Bakit buhay ka pa? Naipit ang paa ko. Junior, pasanin mo ako pa uwi. Buti na lang ligtas si Lola, swerte PRin. Ilang araw na nawawala, nag-alala na ang pamilya. Talaga? Mukhang totoong nag-aalala sila sa akin. Ina, Nadismaya ka ba nang makita mong buhay pa ang iyong ina? sinadya kong sunduin ka para umuwi. Kung hindi lang sa takot na mawala ng walang dahilan, at mahirap ipaliwanag sa kapitan, hindi ako pupunta para kunin ang bangkay mo. Buti na lang at ligtas ka. Tara, umuwi na tayo. Ay. Ano ito? Ang banggo. Maaga pa naman. Umuwi na tayo. Si. Ay, matandang walang kwenta ka. Matigas ang laman at mababa ang buto. Kahit mga ligaw na lobo at baboy ramo sa bundok ayaw sa iyo. Libreng buhay. Tumigil ka. Walang kwentang matanda ka. Bulak KBA, matanda? Saan ka pupunta? Doon ang bahay mo. Mahal, iyon ay kulungan ni Brownie. Hindi pa namatay si Brownie sa gutom 2 taon na ang nakalipas. Tamang-tama para sa kanya. Parehong mababa. Kuya, paghasian na natin ang bahay. Akin na lang ang kwartong iyon, ang iba. Ay sa inyo na. Oy. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nararapat sa iyo? Ilang tao na ba ang namatay sa gutom sa nayon nitong mga nakaraang taon? Bakit hindi ka? Aray. Ina. May tinatago ka palang mga magagandang bagay. Isang bracelet. Kapag wala sa sapato, ilang oras yun pa? Aray, hindi labis, hindi labis. Pamilya tayo. Bukod pa riyan, paghasian na natin ang bahay. Akin na lang ang kwartong iyon.
Hindi ko kukunin ang inyong bigas. Ina, sa edad mong iyan, ano ang kakainin mo? Ay, iyon ang sinabi mo ha. Kaya mula ngayon, hindi na namin pakikialaman ang buhay mo. Pupuntahan ko na ngayon ang kapitan para paghatian natin ang bahay. Hindi na ninyo ako kailangang alalahanin. Ay, Ziege. Ang matandang babaeng ito, naghahanap lang kami ng paraan para palisin siya. May pagkaunawa naman siya sa sarili niya, AM. Chen Yun. Matandang tang, naghirap at nagtiis mag-isa para mapalaki ka. Pinakasalan ka pa. Hindi patas ito sa kanya. Ay, Kapitan, kusa pong humiling ang aking ina na paghatyan ang bahay. Wala kaming kinalaman dito. Tama. Akin na lang ang kwarto sa silangan. Mula ngayon, tulay ay tulay, daan ay daan. Hindi ako kakain ng kanila, sila. Huwag din ninyong isipin ang akin. Ay, Oy. Ang bagay na ito ay dapat nagkakahalaga ng 2 piso. Ano? Naku, sabihin mo sa iyong ina. Mayroon pa bang itinatagong pera? Ang ganda ng pulserang ito. Bakit ngayon ko lang ito nakita? Ano ka ba? Paano magkakaroon ng itinatagong pera ang ina? AME, hindi mo masasabi. Ang bango, talagang may itinatago ang matandang ito. Ina, maagang maaga pa, ano ang masarap na kinakain mo? Pansit, hindi mo pa ba natikman? Ina, ako at si Chenjon ay hindi pa kumakain ng umaga. Sa bahay, wala kahit pansit, pati harina ng mais ay ubos na. Alam mo naman, ilang araw na akong nagugutom. Ang gutom ninyo ay problema ninyo. Ano ang kinalaman ko doon? Alis, umalis kayo. Gusto kong magpahinga. Huwag nang intindihin ang mga walang utang na loob na anak, mabuhay para sa sarili. Ang pinakamaginhawa. Bumalik na naman ang batang iyan. Bitawan Montag ako, Chensiming, bitawan Montag ako. ina. Naku kung maglalo ko ka, papaluin kita and getatay ka o. Dadalhin kita sa bahay para makilala ang ina ko. Para payagan niya. Na maging asawa kita. Seryoso ako. Mia, maniwala ka sa akin. Dapat ang puso ko sa iyo. Chen Siming. Walang kaloob. Naku ina, huwag Montag akong paluin, ina, naku. Manloloko ng ibang babae. Mia. Naku ano ba, ngayon ka o lang dadalhin. Ang magiging manugang para makilala ang pamilya. Ang panganay na anak ay duwag, ang bunso ay palaboy. Ang pamilyang ito ay talagang nawasak. Ina, hindi ako humihingi ng marami, 100 piso para sa dote. Gusto kong pakasalan si Miao Miao. Kung gusto mong mag-asawa, maghanap ka ng paraan para kumita. Hindi patas ina, noong ikakasal ang kuya mo. Binigyan mo siya ng 100 piso para sa dote. Dapat mayroon din ako. Meron sana, kaso ninakaw ng manugang mo. Para sa pamilya niya, wala na ngayong pera. Kahit na meron talagang 100 piso. Si Miao Miao, payag kaya siyang pakasalan ka, isang tamad. Na walang silbi. Ako. Wala akong bahay, wala ring pera. Paana lang akong walang ina. Ikaw. Hay. Talagang malas ang pamilya, walang kapanatagan. Matandang bruha, saan mo inilagay ang mga bagay? Ano ang hinahanap mo? Kailangan mo ba ng tulong? Inay, hindi ba't lumabas ka para bumisita? Kailan ka bumalik? Nung naghahalongkat ka ng aking aparador. Inay,
Kaninang umaga kitang-kita kung kumakain ka. Alam mo naman, wala na tayong makain sa bahay. Ako at si Chen Yun, kalahating buwan nang kumakain ng nilagang gulay. Walang kahit katiting na taba sa tiyan. Hindi mo naman pwedeng panoorin lang na mamatay sa gutom ang anak mo. Huwag kang mag-alala, itong matandang ito. Tiyak na mauuna akong mamatay kaysa kay Chenjun. Araw-araw nilagang gulay. Swerte na akong mabusog sa baryo. Ganito rin ang kinakain ng lahat. Hindi tama. May tinatago talagang pagkain ang nanay mo kaninang umaga. Nakita ko yung kinain niyang pansit, may kasama pang karne. Imposible, naghahalusinate ka na sa gutom. Yung matandang yon, talagang makasarili. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ahahaha, ang tanga mo talaga, ahahaha. Inay, nasa bahay ka ba? Inay, papasok na ako. Matandang bruha, may mantika pa sa labi. Tiyak kumakain ng masarap. Inay, nag-alala si Chenjun sa'yo, baka nagugutom ka. Nag-ipon kami ng isang mangkok ng lugaw para sa'yo. Kami nga tanghali, nilagang gulay pa rin ang kinain. Yung malaking mangkok na yun, ilang butil lang ng kanin, akala mo. Ang hugas lang ng kaldero. Inay, ito'y mula sa aming pagtitipid. Kami nga hindi nakakainom ng lugaw. Salamat, pwede ka nang umuwi. Oyoy, Inay, wala ka bang sasabihin? Sa susunod. Huwag kang basta-basta. Pumasok sa kwarto ko. Ina, ako at si Chenjun, plano naming magkaanak. Malapit ka nang maging lolo. Talaga? Binabati ko kayo. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng karne, kulang na sa nutrisyon. Ina, may pera ka ba? Ninood mo ang dowry na ibinigay ko kay Bunso nang tulog ako. Hindi pa natin napag-usapan yan. Nakakapalit ka pa ngang humingi ng pera sa akin. Nangyari yan noong nakaraang taon. Bakit mo pa naalala? Wala akong anuman dito. Mas mabuti pang kalimutan mo na yan. Sana mamatay ka sa gutom, matandang bruha. HMP. Tiate. Asawa. Parang totoong sabaw ng manok yan ah. Galing sa kwarto ng ina mo, naglalasing ng sabaw ng manok. Paano nangyari yon noong paghahati-hati ng ari-arian? Wala kaming ibinigay kahit isang butil ng bigas na. Paano siya nagkaroon ng sabaw ng manok? Bakit hindi possible? Mula nang bumalik, parang may kakaiba sa ina mo. Tiyak na may problema. Ina, ano ang masarap na kinakain mo? Anong masarap? Ay, sabi ko na wala eh, nag-aalala ka pa rin. Hey! Paano nangyari yun, kanina sa bakuran? Amoy na amoy ang sabaw ng manok, ang bango. Lumabas ka na sa kwarto ko. Kung hindi ka lalabas, tatawagin ko na ang kapitan. Lumabas? Minglan. May gulay ka ba? Gutom na ako. Ay naku. Ay. Si Aling Lee ay mabait at mapagmalasakit, tunay na mabuting tao. At siya pa ang pinakamatalik na kaibigan ng orihinal na may-ari. Minglan. Kung sakaling mawala ako, ikaw na lang ang maiiwan. Alagaan mo ang sarili mo. Anong sinasabi mo, may pagkain pa ako dito? Ina, ninakaw mo ang gamit namin para sa taong ito. Akin ito, ibibigay ko kanino man ang gusto ko. Bumalik ka dito. Saan ka pupunta? Ina, isang malaking palayok ng harina ng mais yun ah. Binigay mo kay Aling Lee.
Wala ka na bang pakialam sa akin, Priscilla? Wala ka na bang pakialam sa akin? Hiwalay na tayo noong tayo'y maghiwalay. Hindi ninyo ako binigyan ng pagkain, kaya huwag na kayong umasa sa akin. Matandang bruha, hindi ka namin tutulungan. Sa iyong pagtanda, magugutom ka na lang. HMP. Lahat ng meron ka, ibinibigay mo sa pamilya mo. Bibigyan pa kita. Ako ang tangang-tanga. Nanay, saan mo ba itinatago ang pera? Wala ng pera ang nanay mo. Ni, tulong Montag akon gayon. May ginawa akong masama. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong tumakas. Kung hindi, talagang dadalhin nila ako. Ikukulong ako sa presinto. Ano ba talaga ang nangyari? Ako. Nagkagulo ka na naman ba? Ni, alam kong mali ako. Hindi ko sinasadya. Magbabago na ako. Pangako. Ni, tulong Montag ako. Ni. Sabihin mo muna kung ano ang nangyari. Nasaan ang lahat? Lumabas kayo. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari kay Zhang Miao Miao? Ang anak mong si Siming, sinadya niyang patayin. Itinapon niya sa tubig si Zhang Miao Miao hanggang sa malunod. Maraming tao ang nakakita. Chen Jiming. Walang ka. Hindi kata. Lola Tang, tignan mo ang anak mong pinapalaki. Sira ulo ng barangay. Zalo. Hindi ganon. Pakinggan ninyo ako. Aksidente lang. Sinusubukan ko siyang tulungan, bigla siyang natakot, at nahulog sa tubig. Hindi ka o inakala na magiging ganito ang kalabasan. Kung hindi mo sinadya pang inisan si Zhang Miao Miao, bakit siya mahuhulog sa tubig? Sabihin mo yan sa pulis. Ni, alam ko na mali ako. Tulong Montag ako, ni. Susundin ko na lahat ng sinasabi mo. Hindi ko na ulitin, nay. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Buti na lang hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa. Kailan pa natuto ang nanay mong magligtas ng buhay? Ewan ko rin eh. Lola, kaya Montag dia? Kung hindi, tawagan na lang natin ang doktor ng barangay. Parang apoy ang buhay. Bilisan nyo, tawagan ng doktor. Alam ba ng lola ang ginagawa niya? Tabi kayo. Huwag kayong magkumpulan dito. Ha? Hindi ako nakakamali, no? Yung maliit na boat. Nay, paano mo nagawa yon? Saan galing ang gamot? May kakaiba sa matandang to. Multo siguro. Anong sinasabi mo? Imposibleng. Mabuti naman at nagising na si Miao Miao. Nanay. Nanay, nakita ko kanina. Nakita ko sa kamay ko. Ano yun? Gamot yan na iniwan ng tatay mo. May problema ba? Gamos sa sina. Reseta ng mga ninuno. Yan na lang ang natira. Ay, sabi ko na nga ba? Paano biglang may gamot si nanay? Tiyak nahulog lang yan sa manggas. Pero- Ay, Lola Tang, ngayon. Salamat sa pagligtas mo kay Miao Miao. Pero, ang bagay na ito, ay pepanago ka o rin si Chen Jiming. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana malapit ng malunod si Miao Miao. Si Chen Jiming ay isang gago. Ziming, may sasabihin ka pa ba? Ako, nanay, hindi ko talaga sinasadya. Tanungin niyo si Miao Miao kung ayaw niyong maniwala. Hindi sinasadya ni Chen Shiming. Kapitan, huwag mo siyang sisihin. Mia, talagang hindi mo siya sinisisi. Hindi ko siya sinisisi. Pasensya na sa abala, mga kasama. Tita Tang, salamat sa pagligtas mo sa akin. Kung ganon, umuwi na tayong lahat. Umuwi na tayo, alis na. Kanina halos mamatay ako sa takot. Akala kaun gayon. Talagang mahuhuli na ako. Chen Siming, Ay, nanay, pakinggan mo muna ako. hayop ka. Nanay, alam ko na ang mali ko. Huwag mo akong habulin. Tumigil ka. Nanay, alam ko na ang mali ko. Huwag mo akong habulin. Tumigil ka, hayop ka. Wala na ang tatay mo. Akala mo ba sa ganyang ugali mo? Matatakot na sa'yo ang mga tao. Hindi ka nila awayin? Sa ganyan mong ugali. Lalo ka lang lalapit sa masasama. At lalayo sa'yo ang mabubuti. Nanay, talagang alam ko na ang mali ko. Pero, mahal ka o talaga si Mia Mia. Gusto kong pakasalan si Miao Miao.
pero ang pamilya natin. Ikaw, kapag may problema, hindi mo hinahanap ang sarili mong kasalanan. Sisihin mo pa ang pamilya, ikaw. Manang, ano ba yan? Hiwalay na ako sa matanda. Kayo ang magkakasama. Kung ganoon, kayong dalawa ang titira sa maliit na bahay. Hindi pwede ito. Itataboy mo ba ako sa sarili kong tahanan? Kung may sisihin, sisihin mo ang ina mong walang kakayahan. Hey! Kuya, lumabas ka nga. Nakatingin ka lang ba? Habang inaapi ng asawa mo ang kapatid mong lalaki. Wala ka bang konsensya? Pwede. Walang kwenta. Ina. Wala na ba akong tahanan? Anak, kung may pag-asa ka pa, magsumikap ka at gumawa ng sarili mong pamilya. Ina, kaya ka o. Anak, naniniwala ako sa'yo. Hintayin mo, may ipapamana ako sa'yo. Sige. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Ina, Anak, ito para sa'yo. pangangalaga sa inahing baboy. Ina, ipinahihiwatig mo bang mag-alaga ako ng baboy? Nalito lang ako, mali ang naabot. Anak, ito para sa'yo. Paano kumita ng unang milyon? Ina. Pisong-piso lang ang pera kaun gayon. Hindi ba masyadong malayo ang 1,000,000? Nasa libro ang kayamanan, anak. Kapag may oras ka, magbasa ka ng marami. Para lumawak ang iyong pag-iisip. Naiintindihan ka una, Ina. Huwag kang mag-alala, sisikapin kong magtagumpay. Anak, ito ang unang puhunan para sa negosyo mo. Huwag mong aksayahin. Opo, Ina, alis na ako. Mabuti rin na magdusa ka ng kaunti para lumakas ang loob mo. Minglan, Naili, bakit ka naparito? wala na bang makain sa inyo? Hindi, kaninang umaga nakapitas ako ng isang basket ng gulay. Dinala ko para sa'yo. Naku, ang lupit ng manugang mo. Itinago ko ang mga itlog para sa'yo, huwag mong sasabihin sa kanya. Kumain ka ng marami para lumakas ang katawan mo. Naili, ang bait-bait mo naman sa akin. Kagabi, sa dulo ng kanluran ng baryo, namatay sa gutom. Ang ama ni Doc Sheng. Habang may makakain tayo, mabuhay tayo ng maayos. Naili, magtanim tayo. Naku, sa panahon ngayon, saan tayo kukuha ng binhi? Saan tayo makakahanap ng mga punla? Sumama ka sa akin. Ay naku, tingnan mo. Ang daming punla ng kamote. Ang ganda pa ng tubo. Saan mo nakuha ito? Huwag muna alamin kung saan galing ang mga punla ng kamote. Una, itanim natin ito, siguradong marami tayong aanihin. Malalaki at matatamis na kamote. Sige, naniniwala ako sa'yo. Minglan. Ang tanda ko na, hindi na kaya ng katawan ko. Pagod na pagod ako sa maghapon. Magpahinga muna tayo, halika. Heto, umupo ka, Gilan. Espesyal kong inihanda para sa'yo ang sopas ng manok, pampalakas ng katawan. Minglan, ano ba yang sinasabi Montag? Saan ka kukuha ng sopas ng manok? Hindi kita niloloko, hintayin mo. Tingnan mo. Wow Minglan, parang Diyos ka. Ang tagal ko nang hindi nakakaamoy ng karne. Uminom ka ng marami, pampalakas, may paapa ng manok mamaya. Uminom ka ng marami. Dalawang matandang to, kumakain ng palihim. Inay, bakit ninakaw mo ang pugo namin at pinakain sa iba? Ang bango ng sopas ng pugo. Ang sarap ng kinain ng dalawang matanda. Hindi kaya ninakaw talaga sa bahay ang pugo. Ako ang humuli ng pugo, wala kang kinalaman dito. Paano walang kinalaman? Ang pugo mong yan. Si Chen Yun ang humuli kahapon. Ha? Ikaf? Sinasabi mo kaya ni Chenjun humuli ng pugo? Pagawa mo siyang humuli ng isa para makita natin.
Siyempre kaya ni Chenjon humuli ng pugo. Gaano na ba katanda ka? Kaya mong takbi habulin ang pugo? Ganito na lang. Bukas, papahuli mo si Chenjo ng pugo. Ibibigay ko sa'yo ang pugong ito, pero kung ako ang makahuli ng pugo, magsusori ka sa akin. Sige, kung makahuli ng pugo ang isang matandang babae, patay na siguro yon. Mga kapitbahay, bukas ng tanghali, pumunta kayo sa bahay para maging saksi. Sige, maging saksi tayo. Isang taon na naming hindi nakikita ang pugo. Ilang taon nang walang pugo sa baryo. Imposibleng may pugo, pero nakita ko talaga kahapon. Ang sopas na ininom ni Lola Tang ay sopas ng pugo. Chenjon, dalhin mo ang pugo. Ipakita mo sa amin. Ha? Ilang taon nang walang pugo, paano makakahuli? William, hindi ka nagkakamali kahapon. Kaya talaga ng nanay ko na manghuli ng labuyo. Tia Lee, Oo. ngayong araw, magsasabawan ulit tayo ng manok. Ayos, ang taba naman ng manok na ito. Hahaha. Nanay, paano mo nahuli ito? Hindi lang ako marunong manghuli ng labuyo, marunong din akong mangisda. Seryoso ka ba, Lola Tang? Pwede bang bilhin ko itong manok? Bigyan mo rin ako ng isda. Naglilihi pa ang asawa ko sa bahay. Sige, kapitan, hintayin mo. Sige. Heto na ang isda. Wow, ang dami. Nanay, dahil ang galing mo, syempre inisip mo muna ang sarili mong pamilya. Hoy, akin ito, magkahiwalay na tayo ng bahay. Nanay, hindi naman kuro wala kayong ibibigay na isda sa amin? Kahapon. Pinagbintangan mo ako at si Tia Lee sa harap ng lahat. Naninakaw namin ang iyong labuyo. Nanay, naiinis lang ako noon. Kapitan, ilang kilo ng isda ang kailangan mo? Ibenta mo na lang sa akin ang labuyong ito sa piso. Ang isda naman. 50 centimos bawat kilo. 2 kilo ang kukunin ko. Sige, walang problema. Hito ang bayat. Tutulungan kita mag-impact. Sage, kunin mo na. Bigyan kita ng isa pang isda. Ay, salamat. Hito. Umuwi na kayo, mukhang si Chenjon. Hindi rin makakahuli ng labuyo. Haha. Nanay, may isda ka pa sa loob ng bahay, di ba? Bukas magtitinda ako ng isda sa may entrada ng baryo. Hahaha. Nanay, yung isda. Oy, oy, oy. Minglan, kakaluto ka ulang NG tanghayan montag. Steamed tilapia with egg, ang sarap. Ayos. Gutom na ako, nakabenta ako ng maraming isda ngayon. Wow, ang daming pera, nanay, wow. May magandang balita ako sa iyo. Buntis ako, magiging lola ka na. Talaga? Binabati ko kayo. Nanay, kailangan ng buntis ang masustansyang pagkain. Wala namang senyales ng pagbubuntis sa pulso mo. Niloloko mo na naman ako. Hindi ba't napakagaling ng asawa mo? Papangisdahin mo siya ng labuyo. Ipakulo mo sa sabaw ng manok. Sana tinik ng isda ang lumagok sa iyo. Huwag na natin siyang pansinin. Putang inang matanda ka, hintayin mo ako. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Anong ginagawa mo? Gusto mong sunugin si nanay? Gusto mong sunugin tayong lahat? Wala siyang pakialam sa iyo bilang anak. Ni hindi nga niya inaalagaan ang buhay ng kanyang sariling apo. Buntis ako, ni isang isda ayaw niyang ibigay sa akin. Iyon ang tunay kong ina. Itinapon mo siya sa likod ng bundok para pakainin sa mga lobo. May ginawa ka bang paraan para alagaan siya? Chen Yun, kung lalaki ka talaga. Ipalayas mo ang putang inang matandang ito. Noong pinatira si nanay sa kwartong iyon, pumayag ka. Pwede ko siyang huwag sunugin, pero buntis ako. Pupunta ang nanay ko para alagaan ako. Kailangan niyang tumira. May lugar naman para sa biyanan ko. Eh saan mo naman ipapatira ang nanay ko? Malaki ang bahay natin, maraming kwarto. Chen Yun, walang kwenta ka. Walang silbi kang ta. Kilian. Anong kakainin natin mamaya? Kasalanan mo ito, sa bahay.
Wala nang natitirang kahit isang butil ng bigas. Kahapon lang binigyan kita ng 5 piso, binigay mo na naman sa nanay mo. Hindi ba kakain ang kapatid ko sa nanay ko? Gusto mo bang magutom sila? Huling mangkok ng gulay para sa iyo. Hindi pwedeng puro gulay lang ang kinakain ni Kilian. Kailangan nating humanap ng masustansyang pagkain. Dapat nasasaktan ang puso ng orihinal na may-ari habang pinapanood ang anak na naghihirap. Nanay, para sa akin ang kamote mo. Huwag kang magutom, puro gulay lang ang kinakain. Nanay, alam kong mahal mo pa rin ang apo mo. Malaman ito ni Kilian. Hindi akong maalala niya ang kabutihan mo. Huwag masyadong masaya. Hindi buntis ang asawa mo. Ha? Nakakadiri talaga. Sobrang sama na ng mundo ngayon. Patay na patay ka. Bakit ngayon ka lang dumating? Kailangan kong hintayin na. Lumabas si Chenjon para magtrabaho. Nadala Montag PA? Si Chenjon, isang buwan, kumikita ng ilang piso. Hindi niya ibinibigay sa iyo. Ang sa iyo, ang kay Chenjon, lahat binigay ko sa nanay ko. Ay, talagang mabuting anak ka. Ay, Ang matandang bruha, hindi na dapat mabuhay. Nahuli ko ang asawa kong nagtataksil. Dapat ba akong umawat? Hindi rin naman ako makakalaban sa lalaking iyon. Inay. Kaninang umaga, binigyan mo ako ng isang basket ng kamote. Ngayong gabi, si Kilian ang nagdala ng tubig na may asukal para sa'yo. Si Kilian ang nagpabili nito. Inay, medyo matalas lang ang dila ni Kilian. Pero sa puso niya, iniisip ka rin niya. Inumin mo na. Hindi may problema ang tubig na ito. Kung si Chenjun ang nagdala, baka safe pa. Pero kung si Zhang Kilian, delikado. Inay, anong nangyari sa'yo? Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kay Kilian. Nakakahiya naman. Inay naman, pamilya tayo, di ba? Asawa. Tingnan mo ito. Oy. Paborito kong piniritong bigas. Oy, nainom na ba ng tubig ni inay? Ayaw inumin ni inay, para sa'yo na lang. Anong sinabi mo? Ang piniritong bigas na ito, nilagyan ng tubig na may asukal. Bakit? Putang inang matanda, ginagago mo ako. Talagang nilason ako. Ibigay mo ito kay Kilian. Gusto niya ng piniritong bigas na may tubig na asukal. Inay, buti na lang nagkakasundo kayo ni Kilian. Masaya ang pamilya, masaya ang lahat. Ang kuya ko, duwag at tanga. Kahit sabihin kong nilalason siya ni Zhang Kilian, hindi rin siya maniniwala. Kailangan niyang makita mismo. Inay, anong ginagawa mo? May trabaho ako. Anong trabaho? Dadalhin kita para mahuli sila. Ha? Tara. Zhang Kilian. Hiwalayan na kita. Hindi na ako makakapagtiis. Ang bait ko sa'yo, bakit mo ginawa ito sa akin? Anong sinabi mo? Hiwalayan mo ako. Ang anak ko sa tiyan, anak mo ito, Chenyon. Kung anak ni Chenjun iyan, hindi pa sigurado. Ikaw na naman ang nagpapagulo. Sana matamaan ka ng kidlat. Chenyon, kahit ayaw mo sa akin. Pero isipin mo ang anak sa tiyan ko. Ikaw ang ama ng bata. Anak ko.
Kung mahalaga sa iyo ako at ang anak sa tiyan ko, patayin mo ang matandang ito para hindi na kumalat ang balitang ito. Narinig mo ba ang sinasabi mo? Ano ba ang sinasabi mo? Ina ko yan. Ngayon, ako o siya. Huwag mo na akong pilitin, okay? Hindi ba si Chenjun ay pumunta para hulihin ang kabit? Ganito pa rin siya na kontrol ni Zhang Kilian. Chenjun, bakit ako napangasawa ang isang duwag na tulad mo? Kumukulog, natatakot ako. Parang nabubulok ako sa takot. Grabe naman, suot-suot pa ang sungay sa ulo. Ayaw pa maghiwalay, talagang nakakainis. Minglan, tumubo na ang mga kamote natin. Hindi na tayo magugutom ngayon. Gilan, tumubo na ang mga kamote. Halika, maghukay tayo ng kamote. Siguradong masagana ang ani ngayon ganito. Puntahan mo ang kapitan, ipatawag ang mga tao. Ipamahagi natin ang mga kamote sa lahat. Para mabusog ang lahat. Ay! Minglan, ang bait mo talaga. Sige, sasabihin ko na ngayon sa kapitan. Ipapatawag ko ang lahat. Lola Tang, ibabahagi mo ang napakagandang mga kamote. Sa lahat, tunay kang santo. Oo. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito kalaki. At ganito kapula at kasweet na kamote. Lola Tang, ang galing mo talaga. Sa susunod, papasunod ko ang anak ko sa iyo, maging estudyante, para matuto magtanim ng kamote. Huwag ninyong ganyanin, kunin ninyo ang mga kamote. Pag tumubo, makakapagtanim pa kayo ng marami. Ang mga kamoting ito ay espesyal na pinaghirapan ko. Matibay sa tagtuyot at mataas ang ani. Minglan, parang Diyos ka na. Halika, kunin na ninyo ang mga kamote, bilis. Ang ganda ng mga kamote, siguradong mamahalin. Kung ibebenta sa mga taga-baryo, siguradong malaki ang kita. Tanggang inamuntag talaga. Ano ba ang sinasabi mo? Iniligtas ni ina ang lahat. Parang santo na siya. Yuan. Halika dito. Heto, kunin ng anak mo ang marami. Salamat hahaha, kunin mo ito. Kapitan, kunin mo rin ang ilan. Walang kwentang matanda, paano may ganitong kakayahan? Talagang may problema. Pumili ka ng gusto mo. Ingat sa pag-uwi. Ay, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera hahaha ay. Hindi ko inaasahan, isang umaga lang, isang tanghali. Ang mga kamot cake na 200 ay naubos lahat. Hahaha, Chali, ito ay para sa iyo. Ito, Kunin mo, ito ay para sa iyo. Minglan. Kasama ka, may pagkain at inumin. At kumita pa ng ganito karaming pera. Talagang aking buhay na Diyos. Gilan, gustong-gusto ng lahat ang aking kamot cake. Gagawa ako ulit, hintayin mo ako dito. Hindi masyadong mabagal ito. Kulang na rin ang red bean paste. Kumuha ng mga bagay mula sa espasyo. Mainit na panahon, mabenta ang ice candy. Kaya pala sa ilang na lugar. 3 araw na gutom, hindi pa namamatay, talagang engkanto ang matandang ito. Matanda, hintayin mo ang kamatayan mo. Tara na, tapos na ang mga kamot cake, tignan ninyo. Sprite, Gilan, kumain ka ng ice cream para mawala ang init. Magkano ang keke? 5 sentimo bawat isa. Bigyan mo ako ng isa. Hito.
Minglan. Ang lamig at tamis nito, hindi ko pa ito natikman. Kasama mo ako, marami pang masarap at masaya. Ha ha ha. Tingnan ninyo. Isang maliit na board, may zhangkwilan. Nagtatago siya. Ano ang inilagay niya sa kamote? Tiyak na hindi maganda, gumagawa ng masama. Naglalagay ng lason. Ano ito? Isa kang halimaw. Kulang ka sa kaalaman, huwag kang magpahiya. Hoy Minglan, ano ito? Napakanipis. Hindi ko pa ito nakita, ang video ay surveillance. Akala mo wala akong paghahanda. Huwag kayong magtaka, ang surveillance. Wala pa sa ating bansa. Meron sa ibang bansa. Lola Tang, isa kang matandang babae sa baryo. May mga ral na bagay pa akong makukuha mula sa ibang bansa. Yung kinain yung coke kanina, galing din sa ibang bansa yon. Chenjun, may problema ang nanay mo. Ang dami niyang kalokohan. Pinatay pa niya ang anak natin. Anong anak natin? Wala na? Nanay mo ang may gawa. Nung wala ka, pinatay niya ang anak natin. Hindi gagawin ng nanay ko iyon sa kanyang apo. Chenjun, ang weird ng nanay mo nitong mga nakaraang araw. May problema talaga siya. Nay, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi ko na sa'yo dati, hindi talaga buntis ang asawa mo. Hindi ako lolokohin ni Kilian. Kuya, kung hindi ka niya lulukohin, nanay mo naman ang magluloko sa'yo? Siming. Umuwi kang mayaman na. Nagnegosyo ako sa labas, kumita ng konti. Pare, tingnan mo ang ginawa ng nanay mo. Grabe ang plano. Gustong patayin ang sanggol sa tiyan ko. Manang, huwag kang magsinungaling. Kung buntis ka ba o hindi, hindi alam ng iba. Pero alam ni Doc Zhang. DIBA? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Manang kita to ah. Doc Zhang, sabihin mo sa kanila. Si Zhang Quilian, nagpatingin sa health center. Hindi siya buntis, may irregular lang sa regla. Grabe, ang sama pala ng loob ni Zhang Quilian. Pinagbintangan pa niya ang biyenan niya. Nangahas pa siyang lasunin tayo. Dapat arestuhin na natin siya. Dalhin natin siya sa kapitan ngayon din. Ano Bia, yan. Bitawan niyo ako. Chenyon, malang kwenta ka. Asawa mo to, wala kang pakialam? Anak, uwi na tayo. Tara na. CJ, Ngayon, hindi na ako magdadalawang isip, maghihiwalay na tayo. Kuya, dapat matagal ka nang naghiwalay. Sabi ni Doc Zhang kaninang umaga. Hindi talaga pwedeng magbuntis si Manang. Pinagbintangan ka pa niya na ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi siya nagkakaanak. Ha? Sobra na to. pare, anong negosyo mo sa syudad? Nay, huwag kang kumurap, ipapakita ko sa'yo. Ang sorpresa na dala ko. Tada! Ito ang negosyo ko. Emgata! Kailangan ng damit, pero ang mga dami sa barangay natin. Ang panggit. Tingnan mo ito. Ang mga pinakabagong style na dala ko mula sa coastal cities. Nanay, sigurado akong magugustuhan mo rin ito. Pumili ka lang ng dalawa, ito na. Ito ang mga damit na napili mo. Nanay. Hindi mo ba napapansin? May dala rin akong relo. Gusto ng mga nagtatrabaho sa lungsod na magsuot ng relo. Tiyak na mabebenta ang mga ito. Maghihintay na lang ako pa maging malaking negosyante. Sa panlasa mo, magiging malaking negosyante ka pa? Nanay, kailangan mong i-upgrade ang panlasa mo. Ang mga tao sa ating barangay, ang mga damit nila ang tunay na pangit. Hintay ka, kukunin ko ang tunay na magagandang damit. Kuya, hindi ba ito maganda? Hindi maganda. Heto na. Ito ang tinatawag na uso at fashion. Nanay, saan mo nabili ang napakaaming damit na ito? Panganay, pangalawa, gusto nyo ba talagang magnegosyo? Oo. Tara, sumama kayo sa akin.
Ito ang mga pang-araw-araw na gamit, karamihan ay para sa mga babaeng mahilig sa kagandahan. Ito ang mga pang-araw-araw na pagkain at merienda. Ano man ang gusto mo, makukuha ko. Nanay, ganito ba ang paggamit nito? Pero ang pangit ng pagkakalagay mo. Ito ay para sa mga babae. Nanay, ang galing mo. Hindi ko pa ito nakikita dati. Kung gusto niyong magnegosyo, sa akin kayo bumili. Ano man ang gusto mo, makukuha ko. Nanay, parang department store ka na. Nanay, pero kung magtitinda kami sa labas, baka mahuli kami. Sasabihin nila na nag-invento kami. Kuya, ang duwag mo naman. Pwede naman tayong magtinda sa black market. At saka sa barangay lang tayo magtitinda. Sino ang magre-report sa atin? Tama ka. Kailangan nating magnegosyo para yumaman. Sige, sasama ako. Mia, tunay kitang mahal. Ito ang pabango para sa iyo. Gusto ng mga babae sa lungsod na maglagay nito sa katawan. Mabango. Ang banggon ka. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Naglakbay ako at lumaki ako. Babalik ako para kumita ng malaki. Mia. Bigyan mo ako ng pagkakataon na manligaw sa iyo. Pwede ba? Gusto ka o. Buwisit ka. Kayo na yun siming. May nagreklamo sa inyo ng spekulasyon. Bilis, umalis na tayo. Kasama, pakinggan ninyo muna ang paliwanag namin malubha itong usapin. Sumama kayo sa akin. Hoy kasama sinong nagsabing nagsaspekulasyon kami? May business license kami. Lehitimong negosyo ito, mali lang ang pagkakaintindi. Inay, kailan ka kumuha ng business license? Hindi namin alam. Nalusutan natin ngayon, mahirap na sa susunod. Kung magnegosyo tayo, kailangang legal. Kumuha tayo ng totoong lisensya. Peke pala ito. Ang galing mo talaga, inay, mukhang totoo. Punyeta ka zinira Montag ang plano ka o. Akala mo wala na akong paraan. AME, buti na lang may reserbang susi ako. Kundi hindi ako makakapasok. Ano ito? Ang dami palang itinatago ng matandang ito. Pero ngayon akin na ang lahat. Aray, sino ang nagnakaw ng gamit ko? Inay, hindi ba kumuha ka ng paninda? Ninakaw ang paninda. Nakaw, sinong magnanakaw sa atin? Baka si Manang may susi siya ng bahay natin. Puntahan ko. Wow! Ang lambot. Ang tamis. Ang ganda, ang daming magagandang bagay, akin na lahat. Pagdating ng panahon, pwede akong magtinda. Malaki ang kikitain ko.
Matulog na. May lockpick ako, madali lang pumasok kahit saan. Ikaw pala ang magnanakaw. Huwag kang magalit, desisyon mo ito. Nasaan ang kumot ko? Nasaan ang gamit ko? Kapitan, ninakawan kami. Kapitan. Kapitan, puntahan ninyo ang bahay namin. Ninakaw lahat ng gamit sa kwarto ko. Ano ba, sino pa bang may mahalagang gamit ngayon? At saka ang hirap ninyo, sinong magnanakaw sa inyo? Ninakawan talaga kami. Kapitan, si Lola Tang ang nagtuturo sa amin sa bukid sa may entrada ng baryo. Nagbibigay pa ng mga binhi, totoo, itong si Lola Tang. Parang santo na ng aming baryo, tara, puntahan natin. Kung hindi mo ako alagaan, saan ako titira ngayon? Si Tang Minglan na naman ang babaeng iyan ang may kagagawa nito. Halika, lahat ay may parte. Huwag kayong mag-alala, lahat ng binhing ito ay aking pinroseso. Basta itanim ninyo ng maayos at alagaan, siguradong may masaganang ani. Lola Tang, itong taon na tayong naghihirap sa gutom. Salamat sa iyo. Sa tingin ko, dapat palitan ang pangalan ng baryo natin sa Tang Village. O kaya naman Minglan Village. Sa mga binhing ito, hindi na tayo magugutom. Pwede pa tayong magtanim para pagkakitaan. Lola Tang, malaking tulong ang ginawa mo. Kapitan, may isa pa akong hihilingin sa iyo. Ano men yan? Tutulungan kita. Madali lang yan, huwag kang mag-alala, mamayang hapon. Pupunta ako sa bayan at ayusin ko para sa iyo. Alaynan, Inay, totoong business permit ito. Nagawa mo talaga. syempre, walang imposible kung determinado ka. Inay, parang mali, bakit ito? Business permit in department store? Hindi ba tayo ay nagtitinda lang sa tabi-tabi? Tama inay, baka nagkamali ka. Hindi ako nagkamali, talagang magbubukas ako ng department store. Sapat ba ang ating mga paninda? Huwag kayong mag-alala, andito ako, lahat ng kailangan ninyo ay meron tayo. Pero inay, ang department store. Ang renta ng tindahan ay mahal, daan-daang piso kada taon. Handa na ang lahat, hintayin ninyong magbukas ang aking tindahan. Ang aking department store. Sige inay. Malaking balita ito, sabihin natin kay Bunso. Para masaya tayong lahat. Dapat na nating bisitahin si Xiaohua. Lagi niyang sinasabi sa sulat na maayos ang kanyang buhay. Pero may kaba pa rin ako. Tara na. Tang Minglon, ngayong maunlad ka na, nakalimutan mo na ba? Ang iyong kahabag-habag na anak. Alam mo na ang sasabihin pagpasok, hindi na kailangang turuan pa kita. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Tara. Tia. Zhong Chuelian, Sino Itong $mo? Ito ay isang monghe mula sa Fen Temple. Dumaan lang daw at sinasabi niya na ang dinadala ng hipag mo ay babae. Ano ba? Ang nasa tiyan ni Xiaohua, ito ay isang palamunin. Inay, lalaki man o babae, iyon ay anak ko. Mahal ka o silang lahat. Ano ba ang sinasabi mo? Ang pamilya namin lausaw, lalaki lang ang kailangan. Ayaw namin ng palamunin. Meron akong gamot dito, kapag nainom ito. Ang bata sa tiyan ay hindi mabubuhay. Ang susunod na anak ay siguradong lalaki, may titi. Ayos yan, lulutuin ko na. Manang, ano ang balak Montag? Papatayin mo ba ang anak ko? Inay, pakiusap, hindi ko kayang mawala ang anak ko. Inay, pakiusap. Tigil, Inay, ano ang ginagawa ninyo? Inay, hindi ba ako nananaginip? Talagang dumating ka para iligtas ako. Tangang bata, bakit hindi mo sinabi sa akin ang hirap mo? Narito na ako, wala nang mang-aapi sa iyo. Huwag naman manakit. Kuya,
Ano ba ang ginagawa mo? Tulungan mo ako sa paghampas sa kanila. Pero biyanan ko siya, hindi maganda. Pinainom niya ng gamot ang bunso. Wala na yung biyenan na yan. Aray! Saan ka tatakbo? Hindi pa kita nasisingil. Hinahamak mo PA ang bunso ka o? Pinagtataksil mo ang kuya ko. Ninakaw mo ang gamit ni inay. Sinaktan mo ang bunso ko. Ikaf PA yun? Aray! Siming. Ako ang hipag mo, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Babae kang masama, karapat dapat ang nangyari sa iyo. Inay, gusto ko nang umuwi. Sige, uuwi na tayo. Hindi na tayo dito, ako na ang bahala sa iyo. Zaiming. Maya-maya ay darating ang pulis para sa kanya. Si Zhang Kilian ay naglaso ng kamote, ito ay sapat na para siya ay mabilanggo habang buhay. Aray. Inay, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo akong ipahuli sa pulis. Inay, aray. Chen Xiaohua, kapag umalis ka sa bahay na ito, huwag ka nang bumalik. Tingnan natin kung sino ang mag-alaga sa iyo. Ang anak ko ay pwedeng hindi mag-asawa habang buhay. Ako ang mag-aalaga sa kanya. May anak pa siya ng aking anak. Ako ang mag-aalaga sa apo ko. Sa pangalan namin Chen na siya tatawagin, wala na kayong kinalaman sa pamilya Zhu. Tara na. Ano ang gagawin ka o? Hindi ba ako huhulihin ng mga pulis? Hindi naman, haha. Bata ka pa, hindi ka naman talaga nababaliw. Nanay, ang galing mo nitong mga nakaraang araw. Ang dami mong nagawa, nagtayo ka pa ng department store. Kaya nga, huwag kang mag-alala tungkol sa pagkain. Kaya kitang buhayin kahit 10 ka pa. Nanay, gusto ko talaga ang version mo ngayon. Pero ano biye, tu sa mukha natin? Ang lamig-lamig, ang weird. Face mask to, dapat maganda ang mga babae. Para mas masaya ang buhay. Nanay, hindi mo pa rin ba ako ipapakasal? Ano ka ba? Ayokong umalis ka. Maya-maya, bibili ako ng bahay sa lungsod para sa'yo. Lilipat na rin tayo doon para mas madaling magnegosyo. Nanay, ang daming kakaibang bagay sa kwarto na to. Ang lakit-lakit ng bird's nest na to. Masarap ba yan? Ano ba alam mo? Pangpaganda to. Para sa kapatid mo. Medyo nahirapan siya nitong nakaraan, kailangan niya ng pampagaling. Ah. Nanay, andiyan na yung gago. Nanay, sunduin ko na si Xiaohua. Anong ginagawa mo dito? Walang kwenta. Ni asawa mo nga hindi mo maprotektahan. Nanay, nagkamali ako. Narinig ka o. May department store ka na es abayan. Anong balak mo? Hindi naman, nanay. Hangga lang ako es ayo. Uy, hindi pa na namutak lang. Ang department store namin. Aya bigla kang naging sweet? Kuya, ano biyeyen? Sunduin ka o lang talaga si Xiaohua. Bunte si Xiaohua, anak ka o yun. Apo ko yan, wala kayong kinalaman dito. Nakausap ko na ang kapitan, magdidiwalyo na kayo. Nanay, ilang taon na kaming kasal ni Xiaohua. Promise, magiging mabuti ako sa kanya. Ay, ano bang gender ng anak namin? Magugustuhan ka o. Maniwala pa ba ako sa'yo? May lalaki pa bang magkakagusto sa kanya habang buntis? Anak, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Nandito ako at ang mga kuya mo para sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Tama. Sige, nanay. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo akong suntukin? Walang kwentang lalaki. Gusto mo pang sumama ako sa'yo? Layas. Lumayo ka ng sobra-sobra. Talagang anak ako ni nanay, matapang. Gusto ka ni nanay. Mga kaibigan, ngayon ay unang araw ng pagbubukas ng Minglan Department Store. Grand Opening Sale. 20% off sa lahat ng items. Walang supli na sense, puro buo lang.
Lahat ng gusto nyo, meron kami dito. Kahit ano pang gusto nyong bilhin, ibibigay namin. Okay. Kung may sira ang binili nyo, libre ang repair sa amin. Ligtas at sigurado ang mga pagkain. Okay. Nakapunta ako sa syudad last year. Pero wala akong nakita ganito kasosyal na tindahan. Meron pang colored TE na binibenta dito. Wow. Colored TV. Ano ba yan? Nandito pa ako sa loob ng tindahan. Nakakita ako ng maliit na bagay na gumagalaw, naglalakad sa sahig. Sandali lang, linis na agad ang sahig. Nanay, sinasabi ng mga tao sa barangay na parang diwata ka. Meron ka ng lahat, nakakakuha ka ng kahit ano. Nanay, palagi ka pang may dala ng mga kakaibang bagay. Nanay, may tinatago ka ba sa amin? Kahit ano pang gawin mo, nanay, naniniwala kami sa'yo. Nanay, plano mo bang palawakin ang department store sa buong bansa? Wala pa akong ganong plano, pero ang susunod. Nagagawin namin ay isang malaking masayang pangyayari. Anong masayang pangyayari? Hindi mo pa babalak pakasalan si Meow Meow? Nga kuya, baka pagdating ng panahon si Meow Meow ay sumama na sa ibang lalaki, magsisisi ka. Ano ba pinagsasasabi mo? Pupunta ako ngayon kay Mia para mag-propose. Magandang araw ngayon, nagbukas na rin ang department store natin. Naku, dobleng zaya. Anak, may handa ako para sa'yo. Wow nanay, ano, tu? Ang ganda. Dalhin mo to para kay Meow Meow sa pag-propose mo. Nanay, sana'y maging masaya kayo.